niyang i-clarify that sin is not always the source of every sicknesses. Hindi porkit meron kang karamdaman at sakit, ikaw ay makasalat na kagad lagi. Yun ang gustong ipakita ng Panginoon. Ang kasalanan ay hindi laging ugat ng karamdaman. Hello? However, forgiveness for sin escorts physical healing. Makinig po tayo mabuti. Kapag ang tao nakaranas ng kagalingan, listen, kasunod, kapag ang tao nakaranas ng kapatawaran, kapag ang tao nakatanggap ng kapatawaran, ang kasunod nito ay kagalingan. Naniniwala kayo? Kaya importante yung tayo ay nagpapatawad. The moment you forgive your brother, your neighbor, you are releasing healing sa kanyang buhay. Pero kapag may mga tao kang hindi napapatawad, sa puso mo, mga taong nakasakit sa iyo, mga taong nagpahiya sa iyo, mga taong nakagabyado sa iyo, mga taong sumira ng buhay mo, hindi mo sila kayang patawarin sa puso mo. Sila ay mananatili sa karamdaman at ikaw rin mananatili sa karamdaman. Yung hindi nagpapatawad at yung hindi pinapatawad, parehong subject sa karamdaman. Hello? Kaya there is power in forgiveness. There is healing in forgiveness. Naintindihan po ba natin? Kaya itong lalaking ito, kung bakit gumaling siya, kung bakit nangumbalik ang kanyang pagiging buo bilang tao, spirit, soul, and body, you know why? He experienced the forgiveness of God. Naranasan niya ang kapatawaran ng Diyos sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Diba kung yung question ng mga religious leader, bakit nagpapatawad yan? Di ba Diyos lang ang may karapatang magpatawad? Kaya nga nagpatawad si Jesus kasi Diyos siya. Amen? Kaya nga niya nagawang patawarin ng lalaking paralitiko kasi Diyos siya. Pero bang ito naniniwala na si Jesus ay tao lang? Asan ka man? Pwede nang umuwi. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Kung bakit nagkatawang tao si Jesus bilang Diyos? Upang tulungan ang mga tao sa kanilang kalagayan sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapag tayo ay nagpapatawad sa ating kapwa, nagbibigay ka ng kagalingan sa kapwa. At nagbibigay ka rin ng kagalingan sa sarili. Kaya kung meron pa tayo mga hindi napapatawad, mga nakaraang mga taon, mga panahon, no? Lumilipas, nagpapalit ang mga petsa sa kalendaryo, at nagpapalit ang mga taon sa kalendaryo, pero may dala-dala pa rin natin. Ang mga kapatid, sa ating mga kasalukuyang buhay, ang mga taong nanakit sa atin, sumira sa atin, gumawa sa atin hindi maganda, naku mga kapatid, hindi uunlad ang buhay natin. Hindi magiging buo ang buhay mo. Hello? Amen po ba? There must be forgiveness of sin. There must be what? Forgiveness for sin. Kapatawaran para sa kasalanan. Iginawad ng Panginoong Hesus ang kapatawaran para sa kasalanan ng lalaking paralitikong ito. Amen? Na siyang ugat ng kanyang pagiging paralyzed. The reason why he was suffering for many years sa kanyang pagiging paralitiko, it's because of the root of sin. Yung ugat ng kasalanan. Hello? Meron pa ba tayong mga hindi pinapatawad? O meron pa bang mga hindi nagpapatawad sa atin? Kung alam natin dapat mahingi natin ang kapatawaran? Hingi natin. Amen? Only Jesus can forgive your sin. Si Jesus lang pwede makapagpatawad sa ating mga kasalanan. Mga magulang, mga kapatid, tandaan po natin ito. Religious customs and rituals cannot bring you healing. Kahit anong ritual, kahit anong ceremonies, hindi ito pwede magdala sa inyong kagalingan. Si Jesus lang. Jesus is the great physician. Amen? Palakpakan natin. Arisin. Walang ibang pwedeng magbigay ng kagalingan kundi si Jesus. Kung gusto mo maging buo ang buhay mo. Alam nyo kasi maraming Kristiyano ngayon, kahit Kristiyano, kahit born again, hindi pa rin sila buo. Hindi pa rin sila whole. Why? Meron pa rin mga hindi pinapatawad. Meron pa rin hindi napapatawad sa buhay nila. Sino rito gusto makaranas na siya maging buo?
lagi. We need forgiveness. Tingnan niyo po. Buksan natin isang dali. Huwag niyo aalisin yan. Psalms 103. Psalms 103. Okay, verse 3. Tingnan niyo po. Sundan niyo ako. Who forgives all what? Your sins or iniquities. Who heals all your diseases. Pansinin niyo ang arrangement. Ano muna-una, healing or forgiveness? You see? Before healing take place. I repeat. Forgiveness must come first before healing take place. Dapat meron munang kapatawaran at pagpapatawad bago dumating ang kaganapan ng kagalingan. Amen? Imagine niyo itong lalaking ito, hindi kagad siya nakatayod, nakalakad. Ano muna? He obtained first the forgiveness from God, from all his sins. Naniniwala ako, itong lalaking ito, marami rin siguro nagawang kasalanan. That's why he really suffered a lot. In his whole life. But praise the Lord, there is always hope in Jesus. Alam pa natin, mga kapatid. Gusto kong pakita natin, Jesus alone has the authority to forgive sins. Walang ibang pwedeng may kapangyarihan magpatawad ng ating mga kasalanan, kundi ang Diyos lang, si Jesus lang, sapagkat siya'y Diyos. Amen? How? Just humble yourself before God right now. Repent and admit your need for the Lord Jesus Christ. Magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Kilalanin mo ang kailangan mo sa Jesus sa buhay mo. And Jesus will make you whole. Ito yung ginawa ng lalaking paralitiko. So usually kapag paralitiko, ang gumagana na lang dyan, bibig, paralyzed. Itong lalaking to, I believe, he was completely paralyzed. Bibig na lang ang gumagana at mga mata. Nung siya'y maihulog na maibaba sa harapan ni Jesus, nakita niya ang kanyang pag-asa. Nagmakaawa siya, nagpakumbaba siya. Jesus, ikaw na lang ang pag-asa ko. Pag napalampas ko pa to, forever, until I die, I will be paralyzed. Itong lalaki to, I believe, he humbled himself before the Lord. Amen? I believe, habang siya nakatingin kay Jesus, bumubukas ang bibig niya, umiiyak siya, sinasabi niya, Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan ko tulong mo. Ikaw lang ang pag-asa ko. Maring umiiyak siya. Nagbigilig-gilig marahil ang luha niya sa kanyang mga mata. At nag-i-stammering marahil ang kanyang bibig. Habang binibigkas niya ang mga kataganan, pagpapakumbaba ng pagkilala ng kanyang pangangailangan kay Jesus. Ang maganda mo rito mga kapatid, hindi itinataboy ng Panginoon ang lumalapit sa Kanya na nagpapakumbaba. Amen? At ang sabi ng Biblia, God gives grace to the humble. Ang lalaking paralitiko, tumanggap ng biyaya ng kagalingan dahil siya'y nagpakumbaba. Sabi mo sa katabi mo, magpakumbaba ka lang. The more na tayo nagmamalaki, nagmamataas, nagmamayabang sa ating mga sarili, mas lalong nalalayo sa atin ang biyaya ng Panginoon. Subalit kung tayo magtututo magpakumbaba sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay sa ngalan ng Panginoon, I believe ang kanyang biyaya ay uutusan niya na sumagana sa ating buhay. Amen. Pangatlong bagay na napakahalaga upang matanasan natin ang healing process ng Diyos sa ating buhay at tayo ay magawa niyang buo kagaya ng lalaking paralitikong ito. Pangatlo, verses 11 to 12, Mark chapter 2. Balikan